na live pa rin nga tayo sa Department of Agriculture at nagsasalita nga kasalukuyan si Undersecretary Antonio Fleta, ang Administration and Finance Department of Agriculture. Kanina natapos ang kanilang flag raising event. So marami mga activities na mangyayari dahil nga 115th year anniversary ng Department of Agriculture. Nakita naman natin talagang lahat ng tao nag-participate, talagang alam nilang dapat i-celebrate yung 115th year nga talaga nila. So talagang malaking bagay ito kasi Yes. yung panahon pa lang ni Emilio Aguinaldo, meron na siyang Secretary of Agriculture kasi ganun na sila katagal, 115 years. At saka hindi lamang yan, kailangan ma-congratulate natin ang Department of Agriculture for job well done. Dahil alam mo ba, rice self-sufficient na ang ating bansa. At 2013 ang tinaguri ang National Year of Rice. At syempre marami pa tayong pag-uusapan mamaya tungkol sa kanilang mga series of activities. Pero ngayon, naku Sandro, tag-ulan na naman. Pag-uusapan natin ang balita. Naku, dumadami na naman ata ang kaso ng dengue fever. Ako, ikaw Dayan, meron kang first-hand experience dito sa dengue nito at alam mo na talagang seryosong bagay ito. This is something na we should be serious about. Yes. You can't just joke around about dengue dahil alam naman natin na talagang nakakatakot at delikado ito sa atin. At dahil nga nakakatakot at delikado ito, para maiwasan ito at mabigyan tayo ng impormasyon at mga detalye, makasama natin this morning ang ating two very special guests, si Dr. Tony Iliachon, Consultant on Non-Communicable Diseases ng Department of Health, and Ms. Karina Santos, Technical Assistant ng Leeds Environmental Health Products Corporation. Good morning, Doc, and Ms. Karina. Magandang umaga. Good morning. Oh, umpisa na natin. Alam naman po natin na tag-ulan na naman. Marami na naman mga kaso ng dengue. Kamusta naman po ang mga tinamaan ng dengue ngayong buwan? Mas marami po ba? Well, sa first quarter, from January to April, 23,000 nationwide eh. Tapos 144 deaths. Last year, almost ganun din. Every year, parang per quarter, 23,000. So, nag-a-average siya ng 80,000 to 100,000 cases a year with 400 deaths. So, ang pinakamalaki was actually in 2011. So, gumawa ng mga pamamaraan si Senate Secretary Ona. Naglabas sila ng 4 o'clock habit. Ito yung stop, look, and listen. Stop sa ginagawa mo, look around for mga breeding places, and tapos listen to the local government unit sa pagsugpo ng dengue. Ngayon, ang principle talaga ng dengue control is nanggagaling sa floods. Kung may flood, meron kang breeding places lagi. Since it is enormous problem inuutosan na ng Pangulo na palinis ang local government unit. So ang susunod natin dapat vector control. So sa pamagitan ng vector control, bababawasan natin din yung makakagat at yung panghuli, vaccination. But since 4 ang variants niyan, hindi pa makaimbento ang WHO at ang mga scientists sa CDC ng bakuna para sa dengue. Yes. So pwede ka pang mahawa uli at minsan mas malagim yung susunod kaysa doon sa una. Kasi ito sir, meron po nga, na-discuss nyo nga po yung mga numbers, kumbaga. And this is, mas marami po ba or less than compared to the previous years? And ano bang marami to? Mga kabataan po? Actually, bumababa naman, kaya lang hindi ganun ka-sizable. But since may climate change problem tayo, hindi talaga siya mababawasan. Mababawasan natin ng konti unless otherwise, may radical changes tayong gagawa sa pag-manage natin ng dengue. Ako, ang paniniwala ko, the government should step up right now together with the local government. Kasi individually, hindi naman mapapatay ng mga bawat individual ang lamok alam mo, tingin ko, ang dengue is a disease of society. It's a disease of the new generation na pag nag-urbanization ka, nagkakadami ang mga bahay, nagkakadami rin ang mga developments. And therefore, sementado, ang mga kalye, doon dumadami talaga ang mga breeding places ng mosquito. So, if it is an environmental concern, it's a disease of society, no way that an individual person can actually control that. That is actually a partnership dapat ng Baga public lahat and kailangan private. tulong-tulungan para maayos talaga to. Maayos Kumbaga talaga sir, to. di ba, alam naman po natin na may mga sinespray sila sa mga lugar-lugar minsan ngayon para nga makaiwas po sa dengue. Well, yun ang mga ginagawa, yung spraying, misting, in coordination with the local government units. Kaya lang tinataboy mo lang sila and then pupunta sa ibang lugar. So, ang aking paniniwala, ang silver bullet is actually cleanliness. Cleanliness Yes. talaga. Kung magagawa lang natin na parang operating room ang buong kamay nila na malinis, hindi tayo magkakaproblema.
since that is next to impossible right now dahil alam naman tag-ulan tapos ang hirap ano ang dapat nating gawin na pwede natin i-control at magawa for our countrymen. Yun ang maganda dapat i-discuss natin. While the government is cleaning up the esteros, the relocation of the informal settlers right now, and of course, a lot of hygienic measures ang ginagawa, anong magagawa natin na pwede natin makontrol? So actually, alam mo, Sandro, Doc, Miss Karina, kasi nagkaroon ako ng dengue recently lang. So, ang hirap nung naging sitwasyon ko dahil nga, ang dengue pala ay break-bone fever din. So, talagang tinatamaan yung mga buto-buto ko. Masakit Yes. siya masyado. Ang naapektuhan, 15 years old to about 49 years old. Yan ang sizable portion. And konti lang lamang ng males, 53%, 47% ng females. Ang other name yung breakbone fever. Kaya Yes. napakasakit yan. At ang symptoms yan, lagnat. And then after 5 days, rashes. At in some cases, na dehydrated ang patient, pwede siya magdugo. And then dahil bababa ang platelet. Kaya dapat pupunta ang mga pasyente na nagsususpect ng dengue sa nearest hospital para ma-check ang platelet count. So, it's actually a high index of suspicion dapat. Ako kasi, Doc, masyado lang ako maswerte na nurse lahat ng mga kapatid ko. So, day 1 ko pa lang, dinala na ako sa ospital. Day 2, nagpa-dextrose na ako. So, naagapan siya kagad. So, Oo. marami rin pala, Sandro, itong mga stages. Sir, would you like to explain stages and level ng dengue? Dengue 1 hanggang dengue 4. Yung dengue 1 at saka 2, may lagnat ka pa lang. Tapos dengue 2, meron kang mga rashes. And 3 and 4, yun yung medyo delikado kasi nagsha-shock syndrome sila. So, kadalasan, pagka meron kang dengue, dapat pumunta ka na kagad. Mag-hydrate ka muna, tapos obserbahan mo. Kung second day, lalo na hindi nawawala ang lagnat. Hindi nawawala ang lagnat. Dapat siguro, magpatingin ka sa doktor at ma-check ang platelet count mo at saka NS1. Ang tinatawag nila sa... Okay, so yan, ang dami mga preventive measures na kailangan natin malaman about sa dengue fever. And of course, ngayong tagulan dapat po lahat tayo ay mag-ingat. At Sandro, ano pa ba yung mga gusto Ito, natin? kailangan lang natin makita ngayon kasi since nag-celebrate nga ng 115th anniversary, ngayon nag-disperse na yung mga tao sa kanila samahan kanina para pumunta sa iba't ibang mga pangyayari nga dito sa Department of Agriculture. Iniikot-ikot nila. Actually, isa yan sa mga activities na mangyayari dito sa Department of Agriculture dahil nga 115th year anniversary. At yun nga, we would like to congratulate them for a job well done dahil nga ang dami nila mga programa at proyekto na talaga nga naman naging successful. Kasi nakikita nga natin na nag-iikot sila ang mga USEC at mga ASEC, tinitingnan yung mga naka-display kumbaga dito, tinitingnan nila puro mga agri-goods, kumbaga mga produktong Pilipino na talagang galing sa agriculture, binibenta at dinidisplay para ipagmalaki. At kanina nag-ikot nga ako, hindi lamang yan dahil speaking of dengue, marami tayong mabibili dyan na pwede nating i-prevent ang pagkakaroon ng dengue. May mga fruits dyan, so mga masusustansya, mga pagkain. Meron din tayo dyan mga malong at kung ano-ano pang iba. So marami tayong pwedeng magawa dito sa Department of Agriculture. And maaari po natin imbitahan ng lahat ng viewers na pumunta po dito or yung mga publiko dahil ito po ay libre lamang at marami po kayong pwedeng gawin dito sa Department of Agriculture. Of course, in celebration pa rin ng kanilang 115th year anniversary. At ngayon naman, syempre nandito pa rin nga tayo sa Department of Agriculture at napapag-usapan nga natin yung isang problema at ito yung dengue. Meron naman tayong kasama ngayon, si Miss Karina, para pag-usapan ang isang na-invento nilang napakagaling na pang-prevent nga ng dengue at ito ang tinatawag na Oliset Net. Ma'am, pag-usapan po muna natin, ano po ba itong Oliset Net na to? Ano bang kaibahan niya sa mga normal na kulambo, mga ganun po? Opo. Ito pong Oliset Net po na ito ay isang long-lasting insecticidal net that provides up to 5 years protection against dengue and malaria carrying mosquitoes. And then, ito po, meron siyang unique formulation. Pwede siyang killing, repelling, and meron din po siyang knock. Ngayon po, meron po tayong cortina. Available po yan. Meron po tayong bed net, and meron din po tayong roll. Yan. So yan po, washable din po siya and tested and approved po siya ng World Health Organization and currently ginagamit po siya ng DOH. Actually po, kung hindi nyo pa po nababasa, noong 2004, naging feature po siya sa Time Magazine ng one of the most amazing inventions of the year. At syempre, Sandro,
Ang dami pa natin pag-uusapan about dyan sa mosquito net. I-demo pa natin nga mamaya. lang, ayan na po kasalukuyan nagkakaroon ng ribbon cutting na pinangunahan ni Undersecretary Antonio Fleta, of course, ng Administration and Finance pa rin ng Department of Agriculture. So ayan na nga kasalukuyan nagsisimula na ang programa dito sa Department of Agriculture. At ayan, marami mga official na rin at mga guests nila ang dumating dito sa Kagawaran. So, expect natin na ito na, magsisimula na nga yung mga line of activities nila this morning. Ayan, dahil nga, nagkaroon nga ng ribbon cutting dahil sa kanilang 115th year anniversary. So, yun sa mga publiko, again, inulit po namin yung mga viewers, maaari po kayong dumalo dito sa Department of Agriculture dahil nga open po ito sa publiko at maaari po kayong makilahok sa kanilang mga activities, silang mga booth na maaari po nilang puntahan at i-check out po. Nakita natin yung mga booth dito talaga puro agri-products talaga. Things that we are very proud of. Kasi nga sabi mo nga kanina na self-sustaining na nga ang ating bansa at ngayon nakapag-export na tayo ng ating mga produkto sa ibang bansa. And syempre maganda naman yung tangkilikin natin yung sarili mga produkto na gawa sa ating bansa at pwede nyo gawin yan pag dumalo kayo dito sa Department of Agriculture dahil gaya nga ng sabi ni Dean, maraming mga booths dito na pwede kayong bumili at syempre pwede rin kayo mag-sample ng mga produktong ito. And of course, hindi lamang yan. Kanina, Sandro, nag-ikot ako dito sa kanilang opisina. Nakita ko meron silang store dito sa loob na available kung saan makikita mo, meron silang parang export showroom kung saan makikita mo yung mga iba't ibang klase ng produkto na kanilang ine-export at makikita mo na talagang mapapabilib ka at magiging proud ka sa tatak Pinoy. Dahil makikita mo talaga world class na kaya makipaglaban ng mga produkto natin. So, and of course, mamaya babalikan natin yung mga mangyayari pa dito sa Department of Agriculture. Balik pa rin po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa dengue fever. Kanina, Yung Oliset Net nga na... yung Oliset Net, ito yung napakagandang produkto nga na kanilang ginawa kung saan pwede tayo ma-prevent yung pagkakaroon ng dengue. Kasi alam mo naman, Sandro, hindi biro ito. Nakakamatay ang dengue fever, lalo na yung nagkaroon ako ng experience. Yes. Talagang grabe, parang hindi ko alam kung anong kung gawin dahil nga since breakbone fever siya Masakit yung talagang katawan mo. katawan ng tinatamaan. Ito po ma'am, may nakwento po kayo tungkol sa Oliset Net na meron siyang knockdown effect. Ano po ito ang knockdown effect na ito na sinasabi po? Okay. So ito pong knockdown effect ng Oliset Net, once na dumapo or dumikit yung insekto doon, yung mosquitoes, pwede po siyang ma-knockdown. Ibig sabihin doon, mahuhulog siya, and then nandun siya nakahiga, yun yung tinatawag nating knockdown. Ngayon, it takes several minutes bago siya magkaroon ng killing effect. So eventually, mamamatay din yung lamok po natin. Opo, ma'am, nakwento rin po na yung net na to ay special kasi may parang extract from a certain plant na pumapatay nga ng mga mosquitoes and insects. Ano po itong plant na to at ano po yung, kumbaga, yung chemical na nasa Oliset Net na safe naman po itong chemical na to para sa mga kabataan at sa mga Opo. mamamayan natin? Yung Oliset Net po natin ay meron po siyang 2% permethrin. Yun po ay isang synthetic pyrethroid. And then ang maganda po dyan, habang ginagawa po yung Oliset Net, naka-extrude na po yung permethrin dun po sa bawat fiber nung Oliset Net. Kaya kahit laban po natin siya, hindi siya kagad-agad mawawash out. Kasi hanggang loob, meron pong permethrin. Ayan, so ang dami natin natutunan today. Tapos, Doc, would you like to leave a message po dun sa mga viewers natin? Baka may kayo or advices para sa kanila? Well, ako, ang ina-advocate ko ngayon ay itong Oliset Net at saka flood control. Ito lang yung pwede natin gawin ngayon. Dapat maging aware tayo. Itong Oliset Net, alam mo, galing to sa flower na chrysanthemum. Ginagamit to ni Alexander the Great mga 200 years ago. And then, dinudurog nila yung flowers na yan, no? So ngayon, humanap ang WHO ng way on how to control this. Napatunayan to sa Africa, sa malaria. Ngayon naman dinadala sa shores natin at nag-present nga sila sa Department of Health at inapruban naman ng Department of Health at World Health Organization. Sana mga local government units, ang mga DepEd, umorder nito para masagip naman natin ang mga younger population natin. 15 kasi to 49 eh. Yan ang subset of patients na apektado at saka sa workplace. And I think this will be a great help para sa ating mga kababayan. Ayan, maraming salamat po. That was Dr. Tony Leachon, Consultant on Non-Communicable Diseases, DOH, and Ms. Karina Santos, Technical Assistant ng Leeds Environmental Health Products Corporation.